Hello guys, magandang buhay sa ating lahat, mga ka-DM. At ngayon, dahil sa marami ding mga nagtatanong sa atin tungkol sa aircon, yung mga kaibigan natin na aircon user, naisipan kong gumawa ng isang video tungkol dun sa mga tinatanong nila kung bakit daw laging sinasabi ng mga gumagawa ng aircon nila na kailangan ng dagdagan ng gas or freon yung kanilang mga aircon. So ang sasagutin natin dito guys, ang topic natin talaga dito mga ka-DM ay kailan ba dapat talaga dagdagan ng freon ang ating mga split type na aircon na katulad nito guys. Ang brand nito ay Samil. Ayan. At sa atin mga ka-DM, ang freon nito guys is 4108 na, kasi bagong modelo na to. Ang gas na nandyan sa ating system ay merong standard pressure, hindi pwedeng kumulang at hindi rin naman pwedeng sumobra. So kailan ba dapat dagdagan ng freon at bakit kailangan dagdagan ng freon samantalang mayroon nang nakalagay talagang standard pressure dyan kapag yan ay bago at binili galing sa mga tindahan or sa mga pagawaan. Ang aircon natin na yan, yung sa loob niyan, pag tinanggal mo ang cover, andyan lahat yung coil na mga tubo na dinadaluyan ng freon. At ayan, papunta yun sa labas, papunta sa condenser. Meron siya ditong pinakadugtungan. Isa sa mga pwedeng dahilan na pwedeng mabawasan ng freon yan dahil merong leak doon sa dugtungan yan. Yan ay naka-thread lang. Meron siyang nut dito sa yung parte yung bukol na yan. Minsan nandoon sa loob ng tubo, pag wala dito sa labas yung design ng kanyang tubo, minsan nandoon sa loob. Or magkameron ng leak sa bahagi ng tubo sa loob niyan. Kaya kung halimbawa, hindi ko naman nila lahat yung mga technician, kapag nagsasabi sila na kailangan po nating dagdagan ng gas yung ating aircon, tatanungin agad natin bakit kinakailangan dagdagan. Pag sinabing kulang na, bakit nagkulang? Maaring may leak. Kung may leak, dapat isolve muna yung leak. At mamaya lalabas tayo, tuturo din natin yung join nun, yung pinagkabitan naman sa labas, yung pinaka-condenser nya. Titingnan din natin yun kasi may posibilidad din na doon din magkakaroon ng leak. At may mga coil din doon sa mga tubo, may mga coil din doon sa unit sa labas, yung tinatawag nating condenser. Yun. Kasi kapag nabawasan na ng freon yan, maaaring mag-yellow, mahihina na ang lamig. Yun. Kaya pupunta natin sa labas. Kaya ganun, hindi basta-basta nawawala yung freon hanggat hindi siya nagkakameron ng leak. Ngayon, pag nagkameron ng leak, hindi muna pwedeng dagdagan. Dapat ayusin muna yung leak. Kaya pupunta tayo guys dun sa labas. Dito yung ano natin, mga ka-DM, andito yung ating pinaka-partner nung evaporator na nasa loob. Yun yung tinatawag na evaporator yung nasa loob. Paninang video natin. Ito naman yung condenser. Ang isa sa mga pwedeng pagsimulan ng leak para mabawasan ng freon, itong kanyang mga duktungan dito. Itong isang malaking tubo at saka itong isang maliit. Yan. Kung mapapansin nyo guys, may moisture yan dahil lang yan sa lamig. Pero pag nakita nyo may langis, ito, maaaring may pag may halong langis may leak yan. Yan. Kasi may nagbabibrate din ito. Yan. Minsan dahil sa katagalan ng pag-andar nya, nagbabibrate. Nagkakameron siya ng basag dito sa mga tubo ditong duktungan, kaya pwedeng dito pagsimulan. Ngayon kapag halimbawa sinabi nilang dadagdagan ng freon, dapat mapakita nila bakit nawala yung freon. Kung nagkameron naman ng leak dito, nabawasan lang yung freon, ibig sabihin mahina lang yung leak, nabawasan lang yung freon kaya dadagdagan. Kailangan nilang ayusin muna yung leak dito, or higpitan nila or baguhin nila ng connection. Or kung may nabasag to, dapat palitan. Ito nabasag tong mga nababasag kasi ito guys, itong pinakanat na to saka ito, at nababasag din yung tubo, yung pinakabibig niyan diyan sa loob.
At siyempre may mga tubo rin yan sa dito, may mga tubo din yan dito. Yan, mga tubo yan. Yan, mga tubo lahat yan. Nagkakameron din yan ng leak. Yan, yung loob niyan tubo, yung mga tubo yan sa loob niyan. Na dinadaanan ng gas, dinadaanan ng preyon. Yan. Kaya yun yung palagi kong narinig sa ating mga ka-DM na sabi daw ng mga technician ay na kailangan dagdagan ng preyon. Kaya yun, dinadagdagan nila ang singil dahil kailangan dagdagan ng preyon. Yung masasabi ko lang, hindi ko naman nilalat ng mga technician, ano. Dapat iano na natin, sabihin natin yung totoo na kung talagang nababawasan ng preyon, ay gawin muna naman natin. Kasi kung halimbawa dadagdagan din natin ng preyon yan at merong leak, syempre ay baka isang araw, dalawang araw o isang linggo, isang buwan, wala na naman preyon. Kawawa naman yung ating mga customer. Kasi tatawag na naman ng technician, sasabihin na naman ng technician, dadagdagan na naman ang preyon. Ganun, hanggat hindi na susulba yung leaking, ay dagdag ng preyon at bayad naman ng bayad itong ating customer. At ang masakit pa niyan, mga ka-DM, kapag halimbawa nakulangan na ng langis yung ating compressor dyan sa loob, so mangyayari niyan, pwedeng uminit yung compressor natin hanggang sa masira. Kawawa naman yung customer, lalo lalaki yung gastos. Kaya yun, no, sana yung ating mga kapwa technician ay maging maging hanis naman sa ating mga customer at mahalin natin yung ating mga customer saka yung ating trabaho, ano. Sana ay nakapagbigay ito ng kunting idea dun sa ating mga aircon user, sa mga ating mga ka-DM, at yun, makapulot sila ng kunting idea kahit dito sa maikli natin video na ito. Yun guys, maraming salamat at hanggang sa muli mga ka-DM. God bless.